kita, Doc, isa na lang, vitamin B12. Ano naman yung Ay, vitamin naku, yan B12? ang controversial. Sabi nga nila, saan daw kumukuha ng mga vegetarian ng B12? Eh, for the last 34 years, di mo na kumain ng flesh food eh. Pero bakit okay pa naman ako? So ito yung point na dapat nating maintindihan na meron namang, ang sabi nga eh, if there's a will, if there's a way, there's a will. Ano ba yung mga benefit nito? Katulad nga ng formations ng red blood cells. Siyempre, pag kulang ka sa B12, yun nga yung charge nila. Na baka itong mga vegetarian, wala nito. Kaya nakakaroon sila ng tinatawag na disformations or something abnormality within the blood itself. Pero ito yung pinakamahalaga talaga na nakakatulong din sa healthy nerve tissue. So pag pinag-usapan naman yung cobalamin o B12, ang kalabaw, hindi nakukulang ng B12. Think about it. Anong kinakain ng kalabaw? Damo. Ang katawan natin may kakayahan na mag-convert ng B12 if you are eating natural, especially green stuff. Kaya I'm not worrying about it. Because I know that my body is more than able to handle it as long as we are doing right. And I'm encouraging each and everyone, especially after seeing so many things, learning something about the basic science of nutrition. I know that it's not too late yet. It's just a matter of making a decision, choosing between good food and bad food. At huwag natin kakaligtaan na itong mga fortified cereals yan and grain supplements, nutritional yeast, mayaman yan sa B vitamins. Ayun. So, nasagot na po mga kaibigan kung saan kinukuha ng mga vegan or vegetarian yung source nila ng vitamin B12 or cobalamin. Kaya lang, ang choice na sa kanila. Kung gusto mo maging energetic ka, o edi, huwag mong pabayaan yung katawan mo na makakuha ng pagkain na kailangan mo. Katulad dementia, marami naging malimutin, Alzheimer, o kaya naman ay, alam mo na, yung buhok natin, yung balat natin parang dry na. Pero kailangan din, bukod sa B vitamins, kailangan din natin ang tinatawag na moisturizer, aloe vera, itong mga vitamin C. Pipino. Yung, alam ba yung saging na hinog. Yan eh, kuminsan, bine-blend ko yan. Pinapahid ko rito sa mukha ko yan. Pagkatapos mong ipahid ng mga 1 hour to 2 hours, hugasan mo lang. Umarap ka ulit sa salamin, yung pa rin na mukha mo. Pero kikinis siya. So yun yung point na you have to spend time for yourself. Anyway, yun yung mga benefits. Pero pag pinag-usapan naman natin yung mga kakulangan ng B vitamin sa atin, especially B12, ay magkakaroon tayo ng macrocystic anemia. Yung sa large RBCs natin, ay nakakaroon tayo ng pagbaba ng ating dugo, hemoglobin. Kaya kailangan talaga natin na maiwasan ito dahil ang nagiging dahilan ay hindi natin kinakain yung tamang pagkain na kailangan ng ating katawan. Pati nga yung sa stomach lining natin, kakaroon tayo ng low energy na kailangan natin talagang sumunod. Ang sabi nga sa Kapampangan, subukan pa mo para mabalo. Lahat ng nagkaroon ng dietary changes and they call it lifestyle. Pag sinabi kasi lifestyle, part ng buhay mo yan. Talaga ititrain mo na yung sarili mo na yun na yung buhay mo. At pag itinum yung sarili mo sa 8 laws of health, number 1 nga yung nutrition, isang bagay lang po yung masasabi ko, na you will enjoy life. At the same time, you're glorifying Him because you're not your own. You are created by God. Amen. Ang God ang may-ari sa atin. At anything na ginawa nating mabuti sa ating katawan, isang uri ng kaligayahan ng Creator, ng anak niya, ay ginagawa niyang bahagi niya para ingatan. Dahil ito po pala yung utang na loob na mariregalo natin sa ating Creator na sobra niya tayong minahal. Bukod siya, ibig niya tayong lumusog, bibigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. And soon, He will come and we'll be there in the heavenly home. And that's what we are looking for. This is just part of our preparation for that final events. And I know that we still have time to look at Him while He's still there in the heavenly sanctuary, waiting for God's people
to realize that we have work to do and be able to continue our advocacy, helping people, creating more awareness, showing them that we love our people. And that's what this message all about. Kaalaman pang kalusugan. Na ikalat natin at bigyan natin ng daan, na ipaglaban natin ang nag-iisang kayamanan na inaagaw ng modernong kapaligiran. Maraming salamat, Dr. Tam. Again, mga kaibigan,